Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa? Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin itong ang paghuli dito kay former President Rodrigo Duterte. At alam nyo naman, karamihan sa inyo mga solid kapengyo ko na isa talaga akong solid Duterte kahit nung una pa lang siyang naging presidente. Nung araw, sa pagkakataon na ito mga kapengyo, hindi natin palalagpasin ito dahil kinantina ang ating presidente. No? Alam naman natin na mahal natin si Digong. At hindi naman talaga magiging presidente etong Marcos Jr. ngayon kung hindi dahil sa Dutertes. No, alam naman natin lahat mga kapengyo na nung nagtandem etong si Sara at si Marcos, talagang lahat tayo bumoto sa kanila. Kaso sa pagkakataon na ito, parang may mali ata nangyayari dahil alam naman natin na both parties magkaaway na nga ngayon, even though nananahimik na ang Duterte pagkatapos nga ng issue dito kay Sara Duterte, ngayon tinitira pa rin etong ating former president. At ang masakit nito, dadalhin pa sa ibang bansa para doon ilitis ang kaso. Pero maling-mali po ito, no? Nasaan ang human rights ngayon na sinasabi nga na ito nila De Lima, nila Trillanes at kung sino-sino pang mga humaharang, no, dito sa ating former president. At tara mga kapengyo, pakinggan natin ngayon yung salita nga ni Senator Alan Cayetano dito laban dito sa pagkakahuli nga kay former President Rodrigo Duterte. Yung isasakay siya sa aeroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine Court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam niyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Alam niyo mga kapengyo, kahit na bumalimbing itong si Cayetano, minsan agree ako rito minsan maganda rin yung mga sinasabi niya. Katulad nito, no? Yung mga human rights nga na tinatawag. Nasaan na, no? Yung pagiging makatao. Bakit ganun? Parang politika na talaga yung nangyayari ngayon no? Na basta-basta na lang hinuli ang ating former president na wala naman talagang ginagawa, no? At bakit ganun? Meron naman tayong pwedeng ilitis sa Pilipinas, bakit sa ibang bansa pa? Kasi takot kayo na malaman talaga yung katotohanan. Dahil alam nyo naman, pag nilitis sa Pilipinas, dahil nga talagang malakas si presidente doon na Duterte, malalaglag lang kayo. Kaya gusto nyo sa ibang bansa para talagang tuluyan nyo ng mapakulong etong aming dating presidente. Pero wag naman ganon dahil talagang alam nyo naman ngayon, pati nga yung mga Muslim, pati yung mga ibang Bisaya, pati yung ibang mga Pilipino, OFW nagkakaisa na ngayon dahil sa ginagawa nyo, no? At talagang dito baka magkaroon ulit ng people's power. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon? May petition siya sa Supreme Court, walang korte ni isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Yun ang sinasabi ko, 'di ba? Yung warrant of arrest ni walang mapakita no? Laglag 'di ba? Parang bakit dadakipin nyo na talagang wala naman talagang warrant? Ngayon, ipakita nyo yung warrant of arrest kung talagang meron para at least malaman namin lahat, no? Kung may mali talaga si Tatay Digong. Ang problema, hinuli nyo ng basta-basta tapos wala naman pala kayong warrant, wala kayong mapakita. 'Di ba? May pananagutan talaga kayo rito. Even though na eto nga si Cayetano, no, na talagang alam naman natin hindi na nga siya kampe, no, sa Dutertes, pero dito tinatama pa rin ni Alan Cayetano yung pagkakamali ng gobyerno natin, no? Kasi ang nangyayari rito parang pinag-iinitan nyo na no? Yun yung masakit dito mga kapengyo. Wag naman ganun, 'di ba? Pare-parehas Pilipino pagka mali, walang problema, huliin nyo, mali yan Pero ang problema rito, wala naman palang warrant, kumikilos kayo. Napakamali po nun. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So yung po ang sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is
due process, and letting everyone avail of the legal remedies. Oo, yun ang pinakatama dito na sinabi ni Cayetano, mga kapenyo, no? At saka pangalawa, parang walang respeto eh. Parang nakakawalang respeto talaga, no? Kasi isipin nyo, former president yun. Kahit papaano eh, nakapaglingkod sa atin yun, maganda ang nagawa nun sa Pilipinas, umusbong, no? Yung mga drug lords, ang daming nahuli. Pangalawa, umangat ang ating ekonomiya, diba? So, bakit ganon ang ginawa sa ating former president? Nakakalungkot lang pong isipin, mga kapenyo, no? Alam nyo, ako habang nagdadrive ako kahapon, kasi may tour nga ako, tour guide kasi ako dito sa Taiwan, eh talagang habang napapanood ko yung paghuli kay former president Rodrigo Duterte, eh talagang nalulungkot po ako, mga kapenyo. Talagang parang dinudurog yung puso ko, no? Tapos ang masakit pa nito, kung may warrant sana, kung may mali, okay lang, matatanggap natin eh. Pero ang problema dito, walang mali eh, di ba? Wala namang dapat ikaso, bakit dinidiin nyo? Yun po talaga yung malaking katatawanan sa proseso sa atin sa Pilipinas. Ito po hindi ko po nilalahat pero nakakatawa lamang, no, na bakit ganon ang ginawa sa ating former president. Kayo ba, mga solid Duterte, na gaya ko, papayag ba kayo na ginaganon-ganon lang ang ating presidente? Siyempre hindi, aalma tayo lahat.